Nagbabala ang Iran mga kapatid na ang next target nila is yung mga tinitirhan o mga bahay ng opisyal ng US at Israel. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So muli magbibigay tayo ng reaction video and commentary mga kapatid dito sa mainit na balita mula rito sa UNTV News. Sabing ganon mga kapatid, Iran target ang tirahan ng US at Israeli officials. Ayon dito sa report, nagbabala ang ilang American schools sa Gulf region kasunod ng pinsala sa isang science and technology university sa Iran. Habang tumitinding ang tensyon sa rehiyon, kasunod dito ng banta ng Iran, nagaganti kung hindi ko kondenahin ng US ang pag-atake at ng panibagong babala laban sa mga opisyal at diplomat ng US at Israel na nasa Middle East. Panoorin natin to mga kapatid, samahan niyo ako, bigyan natin ng komentaryo at reaction. Ebrahim Solfagari, ito yung spokesperson ng Iran Islamic Military. آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف. Given the terrorist acts of America and Zionist regime of targeting residential homes of Iranian people in various areas. و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran in retaliatory act. مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی Kaganti daw sila. جویانه محل Will target residences, of American and Zionist regimes, commanders and political officials in the region and occupied terrorists and will target them. No? So mga bahay o tinitirhan kung saan man nakatira itong mga US at Israeli officials, siguro mga commander, general o kung sino mang mga official na yan, ay ang sunod na target mga tol nitong Iran. Ito yung babala mga kapatid nitong tagapagsalita ng Iran Islamic Military. سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. Naglabas ng bagong babala ang Iran Islamic Military kaugnay ng susunod nitong target. Bukod sa mga universidad na may kinalaman sa US at Israel, sunod nilang pupuntiryahin ang mga bahay o tirahan ng mga commander at opisyal ng Amerika at Israel sa Middle East. Samantala hanggang March 30, 12 noon Iran time ang deadline ng Iran sa US. March 30 Iran time. Hanggang In response to attacks of Tehran Science and Technology University, the IRGC issues a warning to US-affiliated universities. Ito nga yung mga university dito sa Middle East, mga American schools. Kaya nga kung meron tayo sana mga kababayan na nagtatrabaho dyan, alam na sana nila to mga tol, at sabing ganun lumayo na sila sa mga facility na yan kasi ito yung magiging next target ngayon ng Iran. All US and Israeli affiliated universities in West Asia are legitimate targets until retaliation responses on two universities. All staff, students, and nearby residents to stay at least 1 kilometer, pati yung mga bahay na malapit doon sa lugar na yon ay kailangan daw umalis na o to stay at least 1 kilometer away, and it is demanded that the US publicly condemn the bombing of universities by noon Tehran time on Monday, March 30 or face the strike, sabing ganun. March 30, 12 noon Iran time ang deadline ng Iran sa US para kundinahin ang pag-atake sa Science and Technology University ng Iran. Kasunod nito, naglabas ng bala ang kanilang pamunuan ng universidad na konektado sa US na posibleng itarget ng Iran. Ayon sa embahada ng US sa Iraq, posibleng hindi pigilan ng Iraq ang pag-atake kaya't pinalilikas na ang lahat ng US citizens doon. Sa Sharjah, UAE, ipinag-utos na online class muna ang klase sa American University doon. Gayun din ang American University sa Lebanon. Sa kasalukuyan, may 14 na universidad sa Gulf region na konektado sa Amerika. Sabi nakakatakot sa mga lugar na yan, no? 5 sa Qatar, 3 sa United Arab Emirates, 2 sa Lebanon, 3 sa Iraq, 1 sa Kuwait, at 1 sa Jordan.
Universities have also been targeted. Ayon naman kay Simay Saraf, Minister of Science, Research and Technology ng Iran Islamic Republic, magpapatuloy ang kanilang research progress sa kabila ng mga napinsala kasabay ng pagkondena sa pagdamay sa mga eskwelahan na malinaw na paglabag sa international law. Grabe, no? Wala nang sino-sino yan. Kaya gantihan na yan mga tol. Since na tinamaan yung kanilang science and technology, gusto nilang gumante at ang pupuntirahin naman nila is mga eskwelahan din. Di mo alam kung ano pa ang objective nitong nangyayaring gera nila, no? Samantala, binisita ng Iranian scholar na si Helia Dotagi ang nasirang gusali ng University of Science and Technology ng Iran. Hindi anya siya makapaniwala sa nadatnan niya dahil bago ang gera ay puno pa ng saya at sigla ang nasabing eskwelahan. Aniya, malinaw ang mensahe nito. Sinisira ng US at Israel ang kapasidad ng Iran na makatayo sa sarili nitong paa at umunlad bilang isang bansa. So parang nga ganun yung ganun nga yung plano ng Israel. Kasi nga 'di ba dun sa napanood natin na reveal ng former CIA member mga tol. Mula pa man daw nung panahon ni George W.H. Bush, 'di ba? Ang gusto na daw mangyari nitong Israel is lagi nilang sinasabi for every president daw, US president is bomb Iran, 'di ba? Purong ganun daw yung laging sinasabi. Tapos si Trump yung napapayag kasi nga nagbanta daw. Sabing ganun hindi sa akin galing to. Sabing ganun doon sa isang podcast ni reveal nung isang former CIA member. But again, mga kapatid, hindi ko kinukumpirma kung totoo yun o hindi, mga tol. Panoorin nyo na lang yung kanyang podcast. Bahala kayo kung gusto ninyong maniwala o hindi. Sabi niya ganun is nagbanta daw ang Israel na kapag hindi binomba ng Amerika etong Iran is gagamitan daw nila ng nuclear, mga tol. So ang naisip ni Trump daw, sabing ganon, ni Dow, 'di ba? Is kapag binomba niya ang Iran is pwede niyang mapigil yung World War III at pwede niyang mapigil yung paggamit ng Israel ng nuclear weapon, no? Ano sa tingin niyo about dun sa podcast na 'yon, no? Tuloy natin. Bradley Robuza. Alright mga kapatid, so eto nga ang balita ngayon. Mga damay-damay na, mga residential area, mga schools, universities, 'di ba? Hospital kasama na 'yan. Talagang walang sinisino itong gerang to. Again mga tol, kung pagbabasehan natin itong napapanood natin, ako talaga para sa akin walang saysay para pumanig ka sa kahit na kanino mang panig dito mga tol kasi pareho lang distraction ang nagagawa Pareho lang nakakapanira, pareho lang talagang nakakapinsala, nakakaapekto doon sa mga estudyante, sa future sana ng magandang mundo. Wala, parehong nakakasira mga tol So ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Pwede ka naman magbigay ng iyong sariling opinion at reaction sa komentaryo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.